Hi Taurus! Welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang. And thank you nga po pala sa mga bumabalik at sa mga nag-subscribe. Welcome po tayo, no? Maraming po salamat. Start na tayo kung ano yung parating sa'yo ngayong October. Okay. Give me the message for Taurus. Give me the message for Taurus, please. Meron ka dito 5 of Pentacles, okay? Give me the message for Taurus, please. Meron ka dito 6 of Swords. Give me the message. Oops. Meron ka ditong 2 of Wands. Ayan, sorry. Give me the message for Taurus, please. Oops, tumagsik, kita mo yun? Talagang ang ganda ng pagkaitsa niya. Talagang inabot, ano? Ayan, meron ditong Ace of Cups. Ang ganda. Ganda ng card mo, okay? Nakikita ko dito, no? Meron ditong, sabihin natin na mapalad na magaganap sa'yo. Nakikita ko dito, no, Taurus, na meron ditong bagong simula, bagong relasyon, bagong romansa, bagong pag-ibig, lahat bago, okay? Kumbaga, meron ka ditong gagawin or sabihin natin na may bago ulit na magpapatibok sa iyong puso kung ikaw man ay isang single, ano? Nakikita ko rin dito, no, na meron ditong, kung naghahanap ka, meron ditong magandang mangyayari. Then, kung ikaw man ay wala pang baby, kayo mag-asawa ng iyong partner, no? Nakikita ko rin dito na may magbubuntis, okay? Merong mabubuntis. Then, nakikita ko rin dito na magkakaroon dito ng celebration, okay? Nakikita ko rin dito, no, sa 2 of Wands, upright. Meron kang mga pinaplano, okay? Ito lang nakikita ko. Meron kang pinagpipilian or sabihin, nag-iisip-isip ka. May mga hakbang kang gagawin. May dalawa kang pinag-iisipan kung alin yung susundin mo. Kung ito bang papunta dito o papunta rito. Kumbaga, meron kang dalawang option dito, okay? Ito lang nafe-feel ko. Then, itong mga plano na ito, yung mga ginagawa mo, kumbaga ito yung nagbibigay sa'yo ng panibagong idea ba? Or sabihin natin, panibagong panibagong inspirasyon. Then, nakikita ko rin dito, no, na meron dito kang gagawin na biglaan, biglaang pag-alis, okay? Ito lang nafe-feel ko, meron kang aalisan or sabihin natin na kung ikaw man ay nag-a-apply abroad, meron ditong pagtawag na darating sa'yo na ikagugulat mo kasi biglaan yung paglalakbay, okay? Ito lang nafe-feel ko, no? Then, nakikita ko rin dito na mamimili ka sa desisyon na gagawin mo kung tutuloy ka ba o hindi. May option kang gagawin kung tutuloy ka ba or hindi. Then, nakikita ko rin dito, no, na nag-iisip-isip ka dito sa mga plano na gagawin mo, no? Dito sa pag-alis, mag-iisip-isip ka pa dito kung ano ba, mayroon kang nag-aalinlangan ka pa, okay? Pero ganun pa man, kahit ano yung piliin mong path, maganda yung kalalagyan mo, basta manalig ka lang sa Diyos. Then, nakikita ko rin dito, natututo ka na ditong sabihin natin na alisan yung mga masasakit na nangyari sa iyong buhay. Kumbaga, nagkakaroon ka na dito ng balanse. Yan. Nakikita ko rin dito na meron kang gustong puntahan na lugar na magbibigay sa iyo ng kagalakan ka, relax or sabihin natin na kapayapaan, Kumbaga, naghahanap ka ng ganong lugar na kung saan makakapag-relax ka. Then, nakikita ko rin dito na mahilig kang pumunta sa mga nature, okay? Yun lang nafe-feel ko. Kasi, yung nature ay nagbibigay sa'yo ng kumbaga, maginhawang pakiramdam. Then, nafe-feel ko din dito na gusto mo pumunta sa nature kasi dun ka na nagre-recharge,
Kumbaga, kapag marami ka ng mga problema na dumarating sa buhay mo, na napunta ka ng nature, ano, para matanggal, ma-relax man yung isipan mo. Yun yung ginagawa mong routine kapag meron kang mga problema, no, nalanghap ka ng sariwang hangin, okay? Ito lang yung nakikita ko dito, ano. Dito, no, meron ako nakikita dito na merong pagbabago. Hindi halos lahat, ano, piliin nyo na lamang yung pakaramdam nyo, na energy nyo to, no. Ito lang yung nakikita ko. Meron kasi dito na, ano, na pagbabago. Kumbaga, andun ka din sa point ng buhay mo na naging ups and down, okay? Marami kang kinaharap na problema. Then, nafe-feel ko din dito na andun ka na, no, sa healing process. Hindi halos lahat, ano. Meron kasi ditong, ano, ako nakikita na maraming pagsubok siyang kinaharap. Then, nalampasan niya, no. Kumbaga, inalisan niya to ng mabigat yung kalooban. Pero, unti-unti niyang natanggap yung katotohanan, okay? Kasi nakikita ko rin dito na nalalampasan mo na eh. Kumbaga, natatanggalan mo na yung mga masasakit na nangyari sa buhay mo. Meron ako dito nakikita na, ano, kumbaga, yung pag, ano, no, di ba, pag bagyo, alam mo yon, pag bagyo, di ba, i-example ko na lang ha, yung bagyo, yun yung problema. Pero, yung bagyo, nawawala na eh. Andun ka na sa point na nagkakaroon ka ng resulta or resulta sa mga problema mo, nagiging kalmado na, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kumbaga, yung paglalakbay or kung anong mangyayari, no, sa October, no, magiging lang siyang kalmado para sa'yo. Kumbaga, sa alon ng, ano, ng ilog, no, or mga batis, ganyan, hindi siya masyadong maalon na maalon. Kumbaga, kalmado lang yung paglalakbay, okay? Yun yung nafe-feel ko dito sa Six of Swords. Kumbaga, nalampasan mo na. Magkakaroon ka dito ng, ano, stability. Meron kang journey na gagawin or paglalakbay. Kasi lumabas ng dalawa eh. Meron kang sisimulang paglalakbay. Travel abroad or sabihin natin na nag-iisip ka or nagpaplano ka na mga ibang bansa, okay? Pero ganun pa man, ano, kung ano man yung maging resulta, magkakaroon ka dito ng stability para sa iyong sarili. Kumbaga, yung journey na gagawin mo ay magbibigay ito ng panibagong kagalakan sa iyo, okay? Then, nakikita ko rin dito, no, sa Six of Pentacles. Ikaw yung tipo ng tao na hindi madamot sa kapwa. Kumbaga, handa kang tumulong sa kapwa. Ito lang yung nararamdaman ko. Yung iba sa inyo, merong mga charity na binibigyan, okay? Kasi, ano siya eh, yung tipo ng tao na, ano, hindi siya madamot sa kanyang kapwa. Kasi, ang katwiran mo, or sabihin natin, kung energy mo to, no, maawain ka sa mga pulubi, or sabihin natin sa mga wala. Kasi, alam mo na blessed ka, kasi, nare-receive mo yung mga bagay na madali para sa'yo, okay? Parang blessing yung mga nangyayari sa'yo. Kumbaga, sinishare mo din sa yung kapwa, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Then, nakikita ko rin dito na madali sa'yo yung pera. Maybe meron kang business or sabihin natin na meron ka ditong investment na lumalago, no? Or maganda yung katayuan ng trabaho mo. Kaya madali mo mababawi yung pera. Kahit nagbibigay kasi yung kapwa, madali nabalik sa'yo kasi hindi ka madamot eh. Once na nagbibigay ka, mabilis din yung biyaya na iniaabot din sa'yo, okay? Yun yung nafe-feel ko, no? Then, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Meron ka ditong person na Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung karagdagan na mensahe para sa'yo. Give me a message for Taurus. Ayan, tumalsik to. Sacred water. Wait lang ha, tingnan natin pa yung iba pang mensahe. Ito, gusto nitong kamawala. Meron ditong the Holy Grail. Okay. Tingnan natin kung ano yung mapifeel ko sa card na to. Meron ko ditong the sacred water. Ayan. Kumbaga,
tumutumbok dun sa sinabi ko kanina, no, na ikaw yung tipo ng tao na naghihiling. Kapag naghihiling ka, napunta ka sa nature, mga ganyan, or sabihin natin na sa kalikasan, ano, na dun ka nagkakaroon ng ano, sabihin nagre-recharge ka niyan. Then nahihitaan ko rin dito, no, ikaw yung tipo ng tao dito na nagre-relax, nandun ka sa point na kalmado ka lang. Kumbaga, hindi mo pinahihirapan ang takbo ng buhay na meron ka. Kumbaga, umano ka na lang sa agos, no? Sa agos ng buhay. Kumbaga, ganun yung nararamdaman ko dito. Kasi, nafe-feel ko din dito kasi na naghihiling ka. Meron kang masakit na pangyayari na naranasan, ano, na dumating sa point na nagkaroon ka dito ng awakening or ginising ka, no? So, ngayon, andun ka sa point na nauunawaan mo na yung sitwasyon mo. Then, nafe-feel ko rin dito, no, na nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan. Kasi kung may kita mo dito, no, may puti dito. Kita mo ba? Kumbaga, meron ka ditong, pinoprotektahan mo na rin yung sarili mo sa mga tao, ano, na nagbibigay din ng toxic. Hindi mo siya pinapapasok sa isipan mo kasi ayaw mo yung magugulo yung mind mo. Then, nakikita ko rin dito na relax ka. Then, nafe-feel ko din dito, no, na marami kang blessing na nare-receive, okay? Kumbaga, inaano mo yung sarili mo eh. Kumbaga, inaalagaan mo. Ayun lang nakikita ko dito, no. Kumbaga, nakapokus ka sa sarili mo, sa pagiging kalmado mo, no. Pinoprotektahan mo yung sarili mo. Nagpuput ka dito ng boundary para sa mga tao or sabihin natin sa mga toxic na tao na hindi makakabuti para sa'yo. Okay? Nakikita ko rin dito, nagkakaroon ka na dito ng karunungan, pangunawa. Kung makikita mo dito yung lalaki, no, nakapikit siya, payapa siya. Nafe-feel ko din na malakas yung spiritual mo, no. Open yung third eye. Sabihin natin yung third eye, yung sabihin natin, ay baka nakakita ng kung ano. Hindi yung ganun, no. Kumbaga, malakas na yung mo, yung iyong kutob or intuition, no, pakiramdam. Kumbaga, marunong kang makiramdam sa tao. Kumbaga, hindi mo sinasabi ng nakakasakit, okay? Kumbaga, bago mo sinasabi yung mga nais mong sabihin, iniisip mo muna kung tama ba o hindi. Okay? Ito lang nakikita ko. Then, nafe-feel ko dito na control mo yung sitwasyon or sabihin natin yung emotion mo. Hindi ka masyado nagpapakita ng emotion, ganon. And, control mo yung galit, okay? Magkakaroon ka dito ng ganon. Control. Para lang ding tubig, no? Ayun, tingnan pa natin dito, no? Dito sa The Holy Grail. Sinasabi dito, no? Andun ka sa point ng may inaalagaan ka o may iniingatan ka? Or sabihin natin na marami kang gustong marating, kumbaga, bukas yung palad mo eh. Then, nakikita ko rin dito, para kasi nagme-meditate ng babae, no? Or sabihin natin, may minamanifest ka, may hinihiling ka. Then, nakikita ko dito na meron ditong spirit, ay animal na aritong usa. Then, meron ditong agila. Maybe meron kang yung talino ng isang kasi ang usa mailap eh. Okay? Maybe may ganong kang pag-ugali, no? Mailap ka sa tao or sabihin natin na kung isa kang babae, hindi ka basta-basta nagtitiwala, no? Ito lang yung nafe-feel ko. Sa isang agila, malinaw ang mata mo. Kumbaga, sa malinaw ang mata, malinaw yung mo, yung kaisipan mo, no? Kumbaga, malawak yung natatanaw mo, malawak yung nasasakupan mo. Kumbaga, pag nangangarap ka, malawak yung gusto mong mangyari at marating sa buhay mo. Kasi matayog eh, di ba ang agila, pag lumilipad, mataas talaga. Then, ang linaw ng mata niya. Kita niya talaga, Then, nafe-feel ko dito, kung makikita mo dito, may mata. May mata siya. I think, malakas yung spiritual mo or sabihin natin religyosa. Then, nafe-feel ko din dito na pinoprotektahan mo yung sarili mo, no? Okay?
Meron ka ditong hinihiling, may minamanifest ka na pagbabago para sa iyong sarili. Ayan, yun nakikita ko. Kasi kung makikita mo dito, ito yung binivision mo eh. Binivision mong mangyari, marating mo. Yung magandang buhay, magandang sabihin natin eh, sa relasyon maayos, stable, ganyan. Or sabihin natin may hinihiling ka na makuha or makamit mga blessing at biyaya. Ayan, ito lang yung nafe-feel ko dito. Nagmamanifest, okay? Kumbaga, ito, may vision ka na maganda na magaganap sa iyong buhay. Then, nakikita ko rin dito, meron kasing eye dito. Kumbaga, mag-ingat ka din. Huwag ka basta-basta magtitiwala, Kasi, pwede kasing meron dito nagbibigay sa'yo yung evil eye, parang ganun. Yung tipon, sabihin natin yung mga bad, yung psychic attack, So, protektahan mo yung energy mo. Kaya, I think, pinoprotektahan mo yung energy mo, Ayun, ayan na yung nafe-feel ko dito. Kita nyo ba dito yung mata? Kung makikita mo dito kasi sa larawan, masyado siyang mahiwaga. Pero ganun pa man ito lang yung nakikita ko. Protect your energy or mag-cleansing ka. Wag ding masyadong katiwala, okay? Ayun lang yung nakikita ko, Ganun pa man, maganda yung mangyayari sa'yo. New beginning, may magandang pagpapala, new relationship, new pag-ibig. Tinikitaan ko rin din ang paglago, may travel din na magaganap sa iyo. Ayun, ayun lang nakikita ko, Thank you for watching and love and peace.